Sinabi naman ni Lee na hindi daw niya inaasahang babae ang kanilang number one pero ang ibig sabihin lang daw noon ay siya ang karapat-dapat. Tinanong din nito ang babae kung kamusta ang kanyang training at kung nasasanay na daw ba siya sa accelerated time. Nagulat naman ang ating bida nung seryoso siyang tinawag ni Sadie at sinabi na meron siyang gustong sabihin. Kaya siya pumunta doon ay para makausap si Mr. Lee ng maayos dahil meron daw siyang sasabihin na hindi tungkol sa kanilang training. Nung narinig ito ni Feng Hao ay kumunat agad ang noo nito at inisip niya kung ano na naman kaya ang sasabihin ng babaeng yon. Makikita din nating ang nagtatakang ekspresyon ng ating bida dahil hindi daw nito inaasahang iyon ang una niyang sasabihin sa kanya. Pero, natuwa naman ito sa kanyang ugali kaya nakangiti nitong tinanong kung ano ang kanyang sasabihin. Huminga ito ng malalim at sinabi kay Mr. Lee na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Tumingin ito ng diretso sa mata ng ating bida at sinabi na gusto daw niyang maging isang time representative. Bigla namang tinignan ng masama ni Lee si Feng Hao dahil ang akala nito ay meron itong sinabi sa babae. Bago pa magsalita ang ating bida ay sumigaw agad ang instructor at sinabi sa kanyang boss na wala siyang kinalaman doon. Sumang-ayon naman doon si Sadie at sinabi nito kay Mr. Lee na hindi ito kasalanan ni Feng Hao. Nalaman daw niya ang tungkol doon dahil sa kanyang pag-obserba sa kanyang paligid. Nakaroon daw kasi siya ng pagkakataong makilala ang Falcon Team at ayon sa kanyang narinig, pinuprotektahan ng mga ito ang tatlong misteryosong tao habang nililibot nila ang mundo para mag-buy and sell. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi naman sapat ang nalaman niyang yun para malaman niya ang tungkol sa mga representatives at hindi rin naman daw ito sasabihin sa kanya ng Falcon Team. Hindi naman na tinago sa kanya ni Sadie kung paano niya ito nalaman at sinabing dahil daw ito sa kanyang representative na si Gu Baoshan. Kinausap lang daw niya ito ng konti at sinamahang mag-inom at nung lasing na ito ay sinabi na daw niya sa kanya ang tungkol sa kanilang trabaho. Hindi naman makapaniwala doon si Lee kaya napahawak na lang ito sa kanyang noo at napapikit. Pagkatapos noon ay sinabi na ulit ni Sadie sa ating bida na gusto daw talaga niyang maging isang time representative. Ngumiti naman sa kanya ang time merchant at sinabi na matalino daw siyang tao. Pero, bakit naman daw niya pagkakatiwalaan ng isang tao na inuto ang kanilang kasamahan para lamang makakuha ng impormasyon? Bago naman sumagot si Sadie, binyantaan siya ng ating bida na piliin niyang mabuti ang mga salita na lalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay naglabas pa ng napakalakas na aura ang time merchant kaya nagmukha itong higanti sa kanilang paningin. Makikita din natin na kahit si Feng Hao na alam kung gaano kalakas ang kanyang boss ay natakot pa rin sa kanyang ginawa. Nung natapos na niya itong gawin ay makikita natin na napahiga na lang ang dalawang babae sa lapag dahil sa sobrang takot. Inisip ng ating bida na pag meron itong sinabi na hindi niya nagustuhan, pwede daw niyang baliwalain ang kanilang kontrata at ubusin ang kanyang lifespan. Agad namang hamarang sa kanilang dalawa si Feng at sinabi sa kanilang boss na kasalanan niya ito dahil hindi niya naturuan ng magandang asal ang babae kaya kung pwede daw ay siya na ang magpaparusa dito. Nagulat naman ito nung unti-unti pa rin itong tumayo at sinabi na ang kanyang sagot ay ambisyon. Alam daw niya na pinilit lang nila ang tatlong representative para magtrabaho para sa kanila pero iba daw siya dahil gagawin niya ito ng kusa. Dahil lang daw sa rason na yon, malalaman agad nila na mas magiging loyal siya sa kanilang lahat. Hindi pa rin naman sang-ayon sa sagot nito si Lee kaya tinanong nito kung ano naman ang kanyang kwalifikasyon para sa trabahong iyon. Sinabi naman ni Sadie na lahat ng kinukuha nilang fighters ay yung mga tao na walang pamilya at merong mahirap na hubay. Sinabi niya na ganun naman talaga ang kanyang buhay pero hindi naman daw talaga ito dapat ganun. Kung hindi daw dahil sa mga walang kwentang tao na kumidnap sa kanyang nakababatang kapatid, hindi daw sana lalamunin ng lungkot ang kanyang mga magulang at nagkaroon sana siya ng magandang buhay. Kinuwento pa nito na makalipas ang ilang taon ng paghahanap ng kanyang mga magulang sa kanyang kapatid ay napabayaan na nila ang kanilang mga sarili ay namatay na rin. Pagkatapos noon ay yun na daw ang umpisa ng pagtira niya kung saan-saang lugar. At para hindi daw siya malamangan at mapahamak ay natutunan niya sa murang edad pa lang na kailangan niya ng makapangyarihan na kakakampi at walang awang ugali.
Sinabi nito sa ating bida na ang totoo talaga niyang rason ay para maging backer niya si Mr. Lee at hanapin ang mga walang kwentang tao na dumukot sa kanyang kapatid. Hindi naman sumagot agad sa kanya ang ating bida dahil inisip muna nito kung ano ang gagawin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naalala nito na siya nga pala ang number 1 sa bagong grupo ni Feng Hao. Sinabi nito kay Sadie na isa siyang businessman kaya kung meron siyang kailangan sa kanya ay meron daw dapat itong ibibigay kay Lee. Sa loob daw ng 2 buwan, kailangan nilang hamuli ng 10 masasamang tao para sa kanilang human experiments nang walang tulong galing sa kanya. Pag nagawa daw niya yon, pwede na daw silang mag-usap tungkol sa kanyang gusto. Nung narinig yon ni Sadie ay bigla na lang itong napangiti at nagpasalamat ng marami sa ating bida. Lalapit pa sana ito para magsalita ulit pero bigla na lang siyang kinutusan ni Feng Hao at sinabing habang hindi nagalit si Lee, umalis na daw siya. Pagkaalis ng babae ay nagulat si Feng dahil tinawag siya ng kanyang boss gamit ang seryoso nitong boses. Sinabi nito na kailangan niyang bigyan ng warning si Gu Baoshan dahil sa kanyang ginawa. Pero, hindi naman daw niya ito kailangang parusahan ng malala kaya ayos na daw kung sasampalin niya ito ng tig-isa sa kanyang pisngi. Nung ayos na ang lahat ay sinabi na sa kanya ni Feng Hao na makakaasa ito na gagawin niya iyon agad. Lumipat naman na ang ating storya sa isang maliit at magulong village at maririnig natin na sinasabi ng kausap ni Sadie na karamihan daw ng nakatira doon ay mga magsasaka at mangingisda. Pero, nakita daw nila sa mga report na aktibo doon ang isang criminal group na nangunguha ng mga maliliit na bata. Sakto din daw na siya ang gagawa ng misyon na yun dahil ayon sa kanilang nakita ay kumukuha din sila ng mga babae na mukhang bago sa lugar na yun kagaya niya. Pagdating nito sa isang mataong lugar ay sinabi kay Sadie ng kanyang kausap na mag-ingat siya sa itim na van sa gilid dahil sa tingin nila ay iyong ang kanilang kotse. Kita sa mukha nito ang gigil dahil naalala niya na ganun ang ginawa sa kanyang kapatid kaya sinabi nito na umpisahan agad nila ang misyon para mahuli nila agad ang mga walang kwentang tao na yun at gawin silang mga lab rats. Sa isang maliit na eskinita, makikita natin doon ang isang batang lalaki na naglalaro ng football. Bigla naman siyang sinigawan ng kanyang tatay galing sa kanilang tindahan at sinabi na tapusin muna niya ang kanyang homework bago siya maglaro sa labas. Meron pa sana itong sasabihin pero napalingon ito sa kanyang likod dahil meron siyang narinig na customer. Sinabi ng babaeng yun na mas maganda daw ang kanyang mga paninda kesa sa ibang tindahan doon kaya kung ayos lang ay tulungan daw sana siya nitong mamili. Dahil doon ay inasikaso naman siya agad ng lalaki pero makikita natin na pinapatagal lang nito ang oras at kung ano-ano ang tinuturo. Nung nakita ng lalaki sa gilid na hindi na nakatingin ang bantay ng tindahan ay unti-unti na itong lumabas doon. Pinuntahan agad nito ang bata kanina na naglalaro at makikita natin sa kanyang itsura na hindi ito gagawa ng maganda. Pero, bago pa nito magawa ang kanyang binabalak ay bigla na lang lumabas sa kanyang likod si Sadie. Tinanong nito kung nasaan doon ang mall dahil bago lang daw siya sa lugar na yun at nawalan kasi siya ng charge sa cellphone. Nagalit naman ang lalaki dahil nasa gitna siya ng pagkuha ng bata kaya sinigawan nito si Sadie at sinabi na hindi niya alam kaya umalis na lang siya doon. Pero, nagkatinginan bigla ang babae kanina at ang lalaking yun sa mata at parehas silang tumango bilang signal. Nagbago naman agad ang ugali ng siraulo at sinabi sa babae na mali siya ng dinaanan dahil nasa kabilang kanto ang daan papunta sa mall. Nung naglakad na si Sadie sa direksyong yun ay nagulat siya dahil bigla na lang may humawak sa kanyang kamay. Sinabi ng babaeng yun na narinig daw nito ang tinatanong nito sa lalaki kanina at sinabing sa mall siya nagtatrabaho kaya pwede na silang pumunta doon ng sabay. Binulong din ito kay Sadie na parehas silang babae kaya kailangan nilang magsama dahil sa mga balitang meron daw nandudukot doon. Tignan na lang daw nito ang itsura ng kausap niyang lalaki kanina at kung paano ito tumingin sa kanila. Habang naglalakad ang dalawa ay bigla na lang tinanong ng babae si Sadie kung kamusta naman ang kanyang kalusugan. Mayabang nitong sinabi sa babae na lumaki siya sa probinsya kaya mas malakas pa daw ang kanyang katawan kesa sa kalabaw. Maririnig naman sa loob ng van na nakaparada doon na nakita na daw nila ang kasama nilang si Fish na kasama ang bago nilang biktima. Pagdating nila sa isang maliit na eskinita ay sinabi ni Fish kay Sadie na malapit na sila doon sa mall.
Makikita naman natin na nakasunod na pala sa kanila ang lalaki kanina at sinasabi nito na jackpot daw sila dahil mas mahal kasing nabebenta ang mga magagandang babae kesa sa mga bata. Kaso, bago pa ito may magawang masama ay bigla na lang lumabas sa kanyang likod ang isang babae na meron dalang bato dahil ipapalo niya ito sa lalaki. Nung narinig ni Fish ang malakas na tunog ay bigla na lang itong napatingin sa likod at nagtaka kung ano yun. Nagulat naman ito nang bigla na lang ngumiti sa kanya si Sadie at nakakalokong sinabi na iyon ang kanyang kasama. Pagkatapos noon ay narinig na lang sa paligid ang sigaw ni Fish dahil hinuhuli na siya ni Sadie para dalhin pabalik sa kanila. Makikita natin na mabilis nang lumipas ang ilang linggo at lumipat na ang ating storya sa isang tagong lugar na ngayon lang pinakita. Naglalakad sa loob nito ang ating bida habang tinigtignan ang itsura nito dahil ngayon lang din daw siya nakarating doon. Nakita nito sa dulo si Mr. Tang kasama ang dalawa nitong assistant. Nung malapit na sila sa isa't isa ay tinanong sa kanya ng ating bida kung nagustuhan ba nito ang bago nilang laboratory. Sinabi ni Tang na lampas pa daw ito sa kanyang inaasahan kaya kailangan daw niyang pasalamatan ang Time Merchant at sa lahat ng tumulong gumawa nito. Bigla namang naging seryoso ang ating bida dahil tinanong na nito sa matanda kung handa na ba ang lugar kung saan nila gagawin ang mga live testings. Hindi na rin nagsayang pa ng oras si Mr. Tang kaya sinabi nito na nasa underground area ito at sumunod na lang daw sila sa kanya. Sumakay agad ang mga ito ng elevator at pagdating nila sa pinakababang floor ay bumukas agad ang pinto nito. Bago pumasok ay pinaalalahan na naman muna sila ni Mr. Tang na huwag silang mabibigla dahil sa lakas ng ingay doon. Pagkasabi naman noon ng matanda ay bigla na lang silang nagulat dahil sa malakas na tunog na ginagawa ng isang baboy. Nung nakita nila kung saan nanggagaling ang tunog ay nagulat ang mga ito at tinanong kung normal ba talaga itong baboy. Nagtaka naman doon ang ating bida kaya tinanong nito si Tang kung yun ba ang bago nilang subject para sa alpha virus. Sinabi naman sa kanya ng matanda na yun muna ang kanyang ginamit dahil merong 97.7% na pagkakaparehas ang DNA ng mga baboy sa mga tao. Kahit daw kasi meron na silang binigay sa kanya para umpisahan ang human testing, gusto daw muna nitong pag-aralan pa ng konti ang virus bago mag-umpisa ng totoo. Nung tinignan naman ng mabuti ni Lee ang baboy ay napansin nito na unstable pa talaga ang kanilang eksperimento. Nung nakita niya na parang walang buhay ang mga mata nito ay tinanong ng ating bida si Tang kung buhay pa ba ang hayop na yun. Pinaliwanag naman sa kanya ng matanda na kahit buhay pa ang katawan nito, nasira na ng virus ang karamihan ng brain neural functions nito. Dinagdag pa niya na agresibo daw ito masyado at pag nakakarinig sila ng ingay ay hindi na nag-iisip ang mga ito at susugod na lang kung saan ito nanggaling. Nagulat naman doon ang dalawang kasama ng ating bida dahil parang zombie daw ang kanyang inilarawan. Sinabi sa kanila ni Mr. Tang na tama sila dahil pag dumidikit daw ang kanilang alpha virus sa mga cells ay agad niya itong pinapatay pag hindi sila magkatugma. Kahit maganda daw ang naging resulta nila sa mga lab rats, iba daw ang kailangan nilang formula pagdating sa mga malalaking eksperimento. Kaya, kung gusto daw nila itong magtagumpay, kakailanganin nila ng napakaraming test subjects at napakaraming trial and error. Nung naintindihan naman na ni Lee ang lahat, tinawag na nito ang matanda para sa mas seryosong bagay. Gusto na daw nitong makita kung saan nila nilalagay ang mga human test subjects na dinadala doon ng kanilang mga security. Naglakad saglit ang mga ito sa mas malalim pang parte ng laboratory at makikita doon na merong isang napakalaking pinto na may mahigpit na seguridad. Nung bumukas ito ay nakita nila agad doon si Fish na kinakausap ang kanyang sarili at sinasabi na isa lamang itong panaginip. Unti-unti namang lumapit sa kanya si Sadie at nakakalokong sinabi na totoo ang lahat ng ito. Naalala naman agad ni Fish na yun nga pala ang nagdala sa kanya doon kaya galit nitong sinabi na palabasa na siya nito doon ngayon din. Natigil naman ito sa pagsasalita nung narinig nila ang ating bida na sinabi ang tutong pangalan nito na Zhao Lan. Sinabi nito ang lahat ng kanyang mga kaso at ang pagdukot nito sa mahihil 100 bata at mga babae. Kalmadong sinabi sa kanya ng ating bida na yun daw ang dahilan kung bakit siya nakakulong doon. Nakaisip naman si Fish ng paraan kaya sinabi nito na inaamin na niya ang lahat ng kanyang kasalanan kaya dalhin na lang daw nila ito sa presinto.
Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ni Lee na hindi na daw kaya ng kulungan ang kanyang mga kasalanan kaya doon na niya pagbabayaran ang mga ito bilang isang volunteer. Nung narinig ito ng babae ay lalo itong natakot at inisip kung ano kaya ang plano sa kanya ng mga iyon. Bigla naman itong tumayo ng diretso at sinabi na hindi naman siya pumayag maging isang volunteer. Nakangiti namang sinabi sa kanya ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala dahil gagawa lang naman daw sila ng mga eksperimento sa kanyang katawan. Nung narinig yun ni Fish ay lalo naman itong natakot kaya sinabi nito na hindi niya yun gagawin. Nung nakita niya na hindi naawa sa kanya ang dalawa ay yumuko ito agad at sinabi na marami siyang pera kaya pag pinatakas siya ng mga ito ay ibibigay niya itong lahat sa kanila. Bigla namang napabuntong hininga ang ating bida at sinabi na kung ayaw talaga niya ay hindi na siya nito pipilitin. Naglakad na si Lee paalis ng lugar na yun at sinabi nito kay Sadie na ayusin na daw nila ang paglabas ng kanilang bilanggo. Nung narinig ito ng babae ay nagpasalamat agad siya sa ating bida at sinabi na ipapadala niya agad ang lahat ng kanyang pera sa kanila pag nakauwi na siya. Nakangiti namang sinabi sa kanya ni Lee na hindi nito kailangan ang madumi niyang pera kaya ipambili na lang daw niya ito ng huli niyang pagkain. Nung narinig naman ito ang sinabi sa kanya ni Lee ay kinabahan na naman si Fish kaya tinanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin na huling pagkain. Bigla namang nagsalita si Sadie at pinaliwanag niya na kung lalabas doon ng babae ay wala silang ibang magagawa kundi ang patayin ito. Sa dami kasi ng kanyang kasalanan ay hindi na daw ito magbabago at dahil kinuha nila ito ng labag sa batas ay magkakaroon pa sila ng problema pag pinakawalan lang nila ito bigla. Kaya, hiniling na lang sa kanya ng ating bida na magkaroon sana siya ng isang painless death. Nung nakita ni Fish na hindi talaga sila nagbibiro ay bigla na lang nitong sinigaw na pumapayag na daw siyang maging volunteer. Sinabi naman sa kanya ni Lee na ayaw niya ang pumipilit ng tao kaya kalimutan na lang daw nila ito. Napangiti naman ito nung sinabi sa kanya ng babae na hindi daw siya nito pinipilit dahil bukal daw ito sa kanyang loob. Dahil doon ay nagpasalamat sa kanya ang ating bida at sinabi nito na dahil doon ay humaba ng konti ang kanyang buhay. Habang naglalakad paalis ay sinabi nito kay Sadie na sumunod ito sa kanya dahil kailangan niya itong kausapin. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na nakabalik na sila sa headquarters ng Eternal Club. Pagdating sa opisina ng Time Merchant ay sinabi agad nito sa babae na humahanga ito sa kanyang kahusayan. Ngumiti ito at sinabi sa kanyang sarili na nakakuha nga talaga si Feng Hao ng isang interesting na tao. Ginamit naman agad itong oportunidad ni Sadie para tanungin ulit ang ating bida kung pwede na ba siyang maging time representative. Pinangako nito na hindi siya magsisisi at hindi daw siya nito tataksilin. Nagulat naman ang babae nung bigla na lang sinabi sa kanya ni Lee na okay at ginamit agad ang kapangyarihan nito sa kanya. Habang pinapasahan siya ng ating bida ng kapangyarihan para magbenta at bumili ng oras ay iniisip nito na damang-dama niya ang kapangyarihan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi na ni Lee kay Sadie na tapos na ito at isa na din siyang ganap na time representative. Dahil doon ay tinanong agad siya ng ating bida kung ano ang kanyang mga plano at ang una niyang gagawin. Dahan-dahan itong tumayo at sinabi sa kaninang boss na gagamitin niya ang binigay nitong tiwala sa maganda at didiretso na agad siya papuntang bansang Y.